Good day, dear listeners. Today we're talking about a special episode. This episode is entitled A Present to Remember. A present or present? What's the correct pronunciation? I think it's present or gift na tinatawag. So these days, we are celebrating Christmas or katatapos lang ng Christmas. And we often give gifts to the people we love and receive gifts from the people who value us. So, sana nakatanggap kayo ng mga regalo. Sana may nagbigay sa inyo. And kung wala sa inyong nagbigay, siguro kayo na lang yung magbigay. So, wala tayong tatanggapin na hindi galing sa Panginoon. So, lahat dapat ng tinatanggap natin, maliit man or malaki, mahal man o mura, sana ipagpasalamat natin sa Panginoon. Let's be grateful kung ano yung meron tayo, hindi sa kung ano yung wala tayo. So, what is the true essence of giving or receiving gifts? Ano ba ang tunay na kahalagahan ng pagbibigay or pagtanggap ng regalo? So, kapag nagbibigay tayo ng regalo, ano ba yung mahalaga ba sa atin na magbigay? Is this all about impressing people or gaining popularity? So, kapag kasi nagbibigay tayo, oo, mabuti na magbigay. Pero we should check our motive. Ano ba yung motibo mo? Bakit ka nagbibigay? Is it good? Is it reasonable? Kasi, hindi masama magbigay. Pero minsan kasi, nagbibigay tayo ng minsan siguro napilitan or para lang masabi na nagbigay ka kasi ikaw yung may kakayahan magbigay para masabi nila na ay nagbibigay to siya. Ganun ba yung kahalagahan ng pagbibigay, mga kadip? So, or pagtanggap ng mga regalo or present. Mahalaga ba na tumanggap tayo? Siyempre, it's important na may matanggap tayo dahil kapag may natanggap tayo, we can say na there is someone na nagmamahal sa atin na kayang magbigay sa atin. So, it's more blessed to give than to receive. So, hindi lang basta tayo dapat receive or tanggap ng tanggap. Mas pinagpapala ang nagbibigay kaysa binibigyan. Though parehas silang pinagpala, pero mas pinagpapala ang nagbibigay. So, I hope may natutunan po tayo dun na sa kahalagahan ng pagbibigay. It's not all about impressing people or to gain popularity. Minsan kasi or madaming ganyan, di ba? Hindi po natin nilalahat pero meron na. Kaya lang sila nagbibigay para sumikat, para makilala ng ibang tao. So, like po nang sinabi natin kanina, dapat pag nagbibigay po tayo, tama po yung motibo po natin. So, another question, does the price of gifts matter? Mahalaga ba yung halaga or presyo ng regalo na ibibigay mo or matatanggap mo? Ako para sa akin, personally, mahalaga na kapag magbibigay tayo ay ibigay natin yung best natin. Yung the best na kaya nating ibigay. At syempre kapag magbibigay tayo dapat yung nasa puso natin.
Kasi mahirap kung magbibigay tayo pero wala naman sa puso natin. Na oo, nagbigay ka nga pero hindi naman bukal sa loob mo. So, it's better na wag mo na lang bigyan siguro. And the price matters. Lalo na kung may pera ka naman, price matters. Pero, it's all about the sentimental value that you will receive from that person. Halimbawa, may binigay sa'yo na very sentimental para sa kanya nung bagay na yun. And though mababa lang yung presyo nito or mura lang to, is dapat we received it very happily, very grateful, and we should appreciate other people that give gifts to us, whatever the gift that they will give to you. Be grateful, be thankful, because being grateful and thankful is a very good character of a people. So price matters but it doesn't matter. How is that? Paano yon? Price matters but it doesn't matter. So paano ba yon? Nagmamatter yung price if very special sa'yo ng pagbibigyan mo. Kasi kung special siya sa'yo, price should matter. But, it doesn't matter. Kasi nga tulad ng sabi natin kanina, wala yan sa ibinibigay mo. Nasa motibo mo, nasa effort mo kung paano mo ibibigay yung bagay na yun, na kahit mura lang yun, as long na ma-appreciate ng pagbibigyan mo. Or kahit hindi niya ma-appreciate, as long na binigay mo yung best mo para mabigyan siya. So let's be thankful and grateful that we received present and we had the means to give some to others. So dapat maging mapagpasalamat tayo lagi na nakakatanggap tayo ng libre sa mga mahal natin sa buhay, sa kaibigan, or minsan sa hindi pa natin kakilala. At syempre, magpasalamat din tayo dahil may kakayahan tayong magbigay sa ibang tao. May kakayahan tayong sumuporta, magbigay ng kakulangan ng ibang tao. Kasi, let's be thankful kasi galing nga sa Diyos yan lahat ng natatanggap natin. So if tumatanggap ka ng malaki, galing sa Panginoon, maging mapagpasalamat tayo na may kakayahan tayong magbigay sa ibang tao na wala pang kakayahan. Having the means to give is already a blessing. So I had a testimony about giving, about receiving, about this topic, but maybe ikakwento ko yun sa ibang mga episodes natin. So kapag may kakayahan kang magbigay ay blessing na yan eh. Kasi ikaw yung dadaanan ng blessing. Ikaw yung ginagamit ni Lord para i-bless yung ibang tao. So you are a very good blessing. So, yun nga yung binanggit natin kanina. It is more blessed to give than to receive. So, our next question. What's our next question? What is the most valuable or important present or gift? Ano nga ba talaga yung pinaka-valuable or pinaka-mahalaga at importanteng present or gift na pwede nating matanggap or ibigay sa iba? So this past Christmas kasi, karamihan ang gustong matanggap siguro bagong cellphone, iPhone, ano pa, gadget, maybe sasakyan if mayaman yung
gustong makatanggap ng mga sasakyan or anything na precious or very nagagamit sa panahon natin ngayon. Wala sigurong manghihingi ngayon ng ng 20, 50. Kasi though pag nabigyan tayo niyan, dapat maging mapagpasalamat pa din tayo. Kahit na mababa lang yung value niyan. So, again, balik tayo sa question natin. What is the most valuable or important present or gift that we can receive or give? So, una, it is the love and care from the people you love or you are loving. Yung makatanggap ka ng pagmamahal or pagkikare sa ibang tao, napaka-importante niyan. Na kahit yan lang yung ibigay sa atin ng ibang tao. The love, the care, the concern, the empathy, the active listening, the no judgment, yung hindi tayo husgahan, yung pinapakinggan lang tayo. And at the same time, nandun yung love, care, and respect nila sa'yo sa buhay mo especially. So that's a very valuable gift na pwede nating matanggap or ibigay. Next one is serving others without the expectation to receive something in return. Ito yung paglilingkod mo sa ibang tao na ginagawa mo yun dahil gusto mo gawin yun, na nasa puso mo yun, na hindi ka nag-expect na makatanggap ka pabalik sa kanila. Na you just do what you want for them to be happy, for them to realize that they are loved by someone else. That is a very important gift that we can give or receive, is to serve others. And lastly, the very present or gift, the most valuable and most important gift is that is Jesus Christ. Jesus Christ died for our sins. He was buried and rose again the third day. So this is the very important gift that we should receive and know. We should have faith towards Him and knowledge about the gospel that Jesus saves. He died, buried, and risen again. Siya ay namatay, nailibing, at nabuhay na magmuli upang bayaran ang ating mga kasalanan. John 3:16. Sabi doon, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, na kung sino man sa kanya ay sasampalataya ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ito yung regalo na hindi natin dapat tanggihan, na hindi dapat tayo maging mapili, dahil ito yung regalo na kailangan natin tanggapin sa buhay natin. If ever na gusto natin ng eternal life or buhay na walang hanggan, at kung ayaw natin mapahamak. My friend, this episode is all about, again, a present to remember. We should remember the present or the gifts, mga regalo na natatanggap natin. We should remember them, the people that give us that gift.
bago tayo magtapos, I just wanted to share my opinion about utang na loob. So what is utang na loob? I don't know the English term for that, but utang na loob, ito yung mga may gumawa sa'yo ng mabuti, may nagbigay sa'yo nung panahon na nangangailangan ka, and may utang na loob ka sa kanila. What is that? Kailangan mong suklian yung ginawa nilang kabutihan. So, dito sa sinasabi na utang na loob, I'm not 100% against naman dito. I believe din na kapag may gumawa sa akin ng mabuti, I should give back what he did to me. I should also do good to him or her. Pero, utang na loob, hindi ito necessary na i-give back mo yung ginawa niyang kabutihan sa'yo. Kasi, what do I mean? Sana po wala pong ma-misunderstood po dito, ha. Papaliwanag ko po ng maayos. So, utang na loob, in the first place, bakit ka gumawa ng mabuti? Bakit mo siya binigyan? Is that, kaya mo ba ginawa yun? Is para someday, bumalik sa'yo yung kabutihang ginawa mo. Am I right? So, if that is your motive or reason why you're good to others, why you're giving something to others, maybe that is a wrong idea, wrong thought or principle of that utang na loob. Kasi bakit ba tayo gumagawa ng mabuti? Gumagawa tayo ng mabuti because it is commanded by God that we should do good unto others. Help the weak. Kung sino yung nangangailangan, help them. Hindi tayo sumusunod sa utos na yun para lang makatanggap pabalik something in return. Giving to others is not a financial investment. Giving to others is, or rather, it comes from your heart, from your life. It comes from God. So, if ever na magbibigay tayo, we should always remember na ibinigay na natin yan. Ginawa na natin yan. And we should not look on the other side na, ay, ginawan ko siya ng mabuti, dapat gawan niya rin ako ng mabuti. Again, I'm not 100% against po sa utang na loob, but I do not believe in that utang na loob. Dahil if ever na makita talaga ng pinagbigyan mo or ginawan mo ng mabuti, yung kabutihan na ginawa mo, I believe, siya mismo yung magbabalik sa'yo nun. If ever na maging ganun yung pag-iisip niya or yung buhay niya. Pero we're not concluding na kapag gumawa tayo ng mabuti, is ibabalik sa atin yun na ginawa natin ng mabuti or pinagbigyan natin. Kasi we should always don't expect, because when you expect, pwede kang masaktan. So don't expect in return, just give, just do what your heart says, and be blessed of what you're doing. Be happy of what you can do to others. And that's all, guys. Again, a present to remember. I hope may mga learnings. I pray na nasa mabuti kayong kalagayan ngayon. And a present to remember. So, paulit-ulit tayo. So, napakaganda ng title na to. I hope masaya kayong nakinig. And pakinggan nyo pa yung mga susunod nating episode. If you enjoy listening, just like the video, have some comments,
And you can also suggest topics or ask questions so that we can be able to reply to you. So, ayun lamang. Maraming salamat sa pagstay. Goodbye.